Alright, so marami na naman nagtatanong if they can learn the violin ng self-study lang, no? Tapos, gagaling daw ba sila, ganyan. Pero, ayan, I'll give you an insightful answer, diba? So, number one, there's no such thing as self-taught, no? Especially ngayon, diba? Kasi may nagtuturo sa'yo YouTube, may nagtuturo sa'yong random person you follow on the internet, diba? But, is that enough para ma-satisfy yung need mo for the knowledge, no? So, to be honest, syempre, kahit ako, 'di ba, gumagawa naman din ako ng mga tips and tricks content. But that's not saying na enough na 'yun para matuto kayo, no? So, ano ba yung wala doon? Lagi kang sinasabi to 'di ba? Paulit-ulit tayo. Pero people need to learn that learning applied music, no, kahit anong instrument pa yan, usually requires some sort of guidance and feedback, okay? Number one yung feedback. Kasi kahit anong tutorial videos yung panoorin mo, kahit si Pearlman pa na video yung panoorin mo, di ba, he released a masterclass. I don't think it's gonna be effective for a beginner because you don't understand how the instrument works, no? Ikaw lang mag-isa, sobrang daming movements and sobrang daming parts ng body na akala mo hindi gumagalaw, yung pala yun yung gagamitin mo. So, it really requires a lot of guidance, proper guidance para lang to start it properly, no? So, yung iba na-frustrate pero ang sikreto lang naman is to find someone who could teach you. Ganun lang ka siya kasimple. No, syempre may bayad kasi not everything can be done for free sa iba, 'di ba? Pero the thing is, yung isang oras na session mo sa isang marunong na teacher could equate to 10 hours of you watching YouTube and trying to figure it out on your own. So, hindi mo naman din need to spend so much in a sense na mag-enroll ako ng pang isang buong taon or what, kung limited lang talaga yung budget. Pero to start you off in the right track, 'di ba? Bago ka magsimula ng kahit anong gagawin mo, at least find a way to get decent lessons, no? Lalo na nga doon sa iba sasabihin, mag-iipon ako or magpapagaling muna ako bago ako humanap ng teacher. No, hindi ganun yun eh. Kasi baka sa pagpapagaling mo mag-isa, marami ka nang napipick up na bad habits. And sabi ko sa inyo, especially for the older people, no, yung mga late teens, yan, nasa 20s, 30s na, sobrang hirap baguhin ng natutunan nyo na. Because again, the mind doesn't know what is right or wrong. It only knows what you feed it, kung ano yung binibigay mo sa kanya. So, for example, 2 years ka nang nagsi-self-learn ng violin, tas ganito ka na mag-bow. Isipin mo kung paano mo siya tatanggalin. Sa isang session ba makukuha yun? Syempre hindi. Baka nga umabot ka na ng 20 sessions, hindi mo pa makuha. Because mahirap talaga magbago ng nakasanayan, no? That's why we have different beliefs. That's why we have different upbringing, 'di ba? Iba-iba yung mindset natin because nakakasanayan natin, yun yung na-absorb natin, yun yung ginagawa natin, no? Not just in music but in life in general. But the thing is, yun nga, kung gusto mo matuto ka ng tama, umpisa pa lang tama na yung aralin mo. Kasi sobrang hirap talaga. And it's not yun nga, sasabi lang, magaling na ako, tsaka ako magpapaturo para okay. Pero, gumaling ka ba talaga on your own? 'Di ba? So, you're wasting resources by wasting your time. Of course, yun, hindi ka nga nagbayad. Pero, pag nagbayad ka na, dodoble ulit yung bayad mo kasi hindi mo makukuha sa unang gawa mo pa lang kasi nga nasanay ka na sa mali. So isipin nyo yung oras na masasayang if you don't do it properly. Versus, just pay for a few sessions, like say 2 to 3 sessions hanggang sa makatugtog ka. And then, if wala na talagang budget, you can start from there. At least you're starting from a point na maayos na. Versus starting from scratch tapos pamali-mali yung gagawin mo, no? So that's just my two cents on that pagdating sa mga lessons ganyan. Pero yun, wala talagang self study pero
you do you. Syempre, budget mo yan. Hindi naman natin mapipilit, no, kung ayaw. But, yun yung mga pwede mong ma-experience. And, as much as possible, diba? Kasi may mga students ako na ganyan. Nagpagaling muna ako, sir, mag-isa. Tapos nung pagpunta nila, sobrang daming mali. Ang hirap talaga tanggalin. Maka 15-20 sessions na. May improvement, yes. But still, isipin mo yung 2 taon na sinayang mo just because nanghihinayang ka magbayad. Tapos magbabayad ka din kasi nga marirealize mo na hindi siya ganun. So sayang, diba? Kaya lagi ko sinasabi, kung may gagawin tayo, gawin agad natin ang tama. So good luck sa mga journey nyo.